i-pressure yung self mo kasi yung buhay na yan is binigay sa'yo ng Diyos, kaya gawin mo sa tama ko niya. Huwag mong gagawin yan para sa ikapapahamak mo or ibibigay mo lang yung buhay mo sa masama. Pero nga, sa nangyari sa'yo nun is parang natukso ka din ng damdamin. Natukso siya dun eh. Yung gusto niya magbigti. Natukso po siya dun. Sabi nga po, di ba, meron tayong ahas na kalaban. Pero di po yung ginawa ni Eva at Adan. Natukso din po sila dahil nga po. Sabi ng ahas dun na, magiging katulad mo yung Panginoon yung Diyos na malalaman nyo yung tama at mali. Yun po, kaya natukso sila doon. Kaya ginawa nila pa rin kahit bawal. Sa buhay po natin mga tao is ginawa mo pa rin yung kahit hindi siya pwede or bawal. Alam mo ba na isa sa pinakaayaw ng Panginoon yung, or isa sa magagalit sa iyo ang Panginoon pagka ginawa mo yung ganung bagay. Na kasi binigay niya tong buhay na to eh. Kaya nga tayo binigyan ng buhay para ang gagawin na natin sa kanya, sumampalataya naman tayo. Yung sa John 3:16, sapagkat ganun na lamang yung pag-ibig ng isang libutan, kaya binigyan niyang kaisa-isang bugtong na anak upang kung sino sa ligtas, hindi papahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yun na lang, kaya yun din yung lagi kong inaano sa sarili ko, yung sa John 3:16. Ngayon, kaya dahil bumaba siya